At kung ikaw po ay nag-job hunting o isang job seekers at nag-apply ngayon dyan sa agency sa Pinas, ito po ay makakatulong sa inyo itong video na to para may idea po kayo kung magkano po ba ang gagastusin sa pag-apply sa agency para makapagtrabaho dito sa New Zealand. Kamusta mga kabisita kong job seekers at naghanap ng opportunity papunta dito sa New Zealand? At kung kayo po ay isa sa mga nangarap na magtrabaho dito sa New Zealand, ito na po yung chance nyo para makapag-apply at makapagtrabaho kayo. Kasi ang New Zealand po ngayon ay marami na pong mga job vacancies at mga job hiring. Kasi this coming July 6 po ay mag-start na po ang processing ng mga visa application para sa ating mga eligible workers o yung mga work visa application. Kaya ito na po yung mga opportunities para sa ating mga skilled workers dyan. At this coming July 31 naman po ay ang New Zealand is fully reopen na po para sa lahat ng mga travelers. Kaya napakagandang balita po sa mga kababayan natin na gustong magtrabaho dito sa New Zealand. Kaya today gusto ko pong i-share sa inyo kung magkano po ba talaga ang gagastusin para makapag-apply papunta dito sa New Zealand. At kung magkano nga ba ang gagastusin para makapagtrabaho po dito sa New Zealand, gusto ko pong linawin, ang gagastusin nyo lang po ay medical. So wala po kayong gagastusin bukod po sa inyong mga requirements at medical fee. Kasi ang New Zealand po ay no placement fee. Last December 2014 po ay naglabas po ng kasunduan ang Immigration New Zealand at ang POAA. Kaya ang New Zealand po ay government to government po ang application. Kaya wala pong placement fee country ang New Zealand. So malinaw na po sa inyong lahat, ang New Zealand po ay no placement fee country. Kaya isang magandang balita po to sa inyo. Kasi lalo na kung ikaw po ay nangarap at gustong magtrabaho dito sa New Zealand, lalo na kung kulang naman po talaga tayo sa budget, ito po ay isang magandang opportunity para makapagtrabaho dito sa New Zealand. Kaya sa ating mga kabisdak dyan, paalala lang po, mag-ingat po kayo sa mga illegal recruiters. Marami pong mga agency dyan ang nagpapanggap na nag-hiring papunta dito sa New Zealand. Meron din po akong mga nababasa sa Facebook, yung mga job vacancies at mga position na nag-hiring papunta dito sa New Zealand. Mag-ingat po kayo kasi ang iba po dyan ay hindi legit. Kaya pwede na pong i-double check yung agency na nag-hire papunta dito sa New Zealand kung ito po ba ay valid license o registered sa POAA. Meron po akong nilagay na website dito sa aking description box. I-click nyo lang po yung website na yan para makapag-redirect po kayo sa website ng POAA at ma-double check nyo po kung yung agency po na nag-hiring ay talagang legit. Meron pong search box sa POAA at i-type nyo lang po yung name ng agency para lumabas po kung ito po ba ay valid license o registered sa POAA. Kaya ang mga agency po ay hindi po talaga ina-allowed na mag-collect po ng anumang payment para po sa application. At kung meron man po kayong ma-encountered na manghingi po ng processing fee o placement fee, yan po ay pwede niyo pong i-report sa POAA. Kaya mag-ingat po kayo sa illegal recruiters at no placement fee po ang New Zealand. At para po mas malinaw sa inyo kung ano po ba yung sinushoulder ng employer sa cost ng inyong application at under ng no placement fee policy. I-share ko po sa inyo ngayon yung binabayaran po ng inyong employer para po kayo ay ma-hired. At para po mas malinaw sa inyo kung ano-ano po ba yung mga sinushoulder ng inyong employer sa inyong application costs, ang inyong employer po ay sagot po nila yung visa application fee. So kung ikaw po ay nakapag-apply na po at mayroon na pong job offer at nag-antay na lang po ng visa processing, ang inyong visa po ay sagot po ng inyong employer. At sagot din po ng employer yung airfare.
So wala po kayong babayaran na plane ticket papunta dito sa New Zealand. Kaya wala po kayong gagastusin pagdating po sa pamasahe. At next po ay yung recruitment and placement fee. So wala po talagang bayad pagdating po sa placement fee. Wala pong show money ang New Zealand para sa ating mga skilled workers at ibang mga role. At next po, sagot din po ng employer yung processing fee. So sagot na po kasi ng inyong employer yung processing fee. Kaya hindi po allowed yung agency na hingan o singilin po kayo para sa inyong application. At yung isa pa po na cost na sinushoulder po ng employer, yung membership with the OWA o yung Overseas Workers Welfare Administration. So magkano at ano-ano nga ba yung gagastusin ng isang applicant? So isi-share ko po sa inyo ngayon yung mga expenses kung ano-ano at magkano ba ang magagastos para sa mga application o yung mga requirements. Ang isa po kasi sa requirements ng New Zealand at ang pinaka-paglalaanan niyo po ng budget is yung medical examination. Ang medical examination po ay medyo malaki din po kasi ang cost pagdating po sa medical. Kung sa bagay, ito lang naman po talaga yung pinaka-kailangan niyo pong paglaanan ng budget, ang medical. Kasi dito po nakasalalay yung inyong application para po ma-approve yung inyong visa. Ang cost po ng medical exam ay nasa 11,500 po. So medyo malaki-laki din po yun. Pero sa ngayon po, hindi ko po sure kung ganun din po ba ang price. Malamang siguro po ay medyo mahal na din. So yun po, kailangan mo po talagang paglaanan ng budget ang medical examination. So para din sa ating mga nagbabalak pa lang na mag-abroad, kailangan nyo rin paglaanan tong passport at ito po ang pinakamahalaga sa lahat para po kayo ay makapag-abroad. So nakalagay po dito yung amount po ng passport ay 950 pesos. Hindi ko lang po sure kung ganun din po sa ngayon ang price ito kasi nakalagay dito meron pong 1,200 pesos for expedite. So next naman po yung NBI at yung police clearance. So nakalagay po dito para sa NBI clearance po ay 115 pesos. So pag i-add po natin yun, nasa mahigit 1,000 pesos na po para sa passport at NBI. Next naman po yung PSA. So kung ikaw po ay wala din pong PSA, ang PSA po ay nagkakalaga po dito ng 330 pesos. At next naman po yung PhilHealth contribution. So sa contribution po ng PhilHealth, medyo malaki-laki po to, 2,400 pesos. Ito po ay pinaka-contribution niya po bago po kayo umalis sa bansa. At isa pa pong additional na amount dito, yung kung wala pa po kayong Pag-ibig membership. So, mura lang naman po yung sa Pag-ibig membership. Ito po ay nasa 100 pesos lang po. So, yun po yung mga cost para po makakuha po kayo ng inyong requirements. At may provide po kasi lahat po to hinahanap po para po sa processing ng inyong visa. Kaya malaga po talaga na i-provide niyo po lahat ng mga requirements at mga documents kasi medyo mahigpit po ang Immigration New Zealand pagdating po sa requirements. Kaya mainam po na ihanda nyo na rin po yung mga ibang supporting documents nyo para in case po na hanapin ng immigration ay meron po kayong kaagad na maipakita o maisubmit. At ang kaganda lang po dito sa New Zealand ay wala pong IELTS. Maliban lang po sa mga naka-green list kasi bago lang din po itong green list na to. Pero pagdating po sa ating mga skilled workers, ang skilled workers po ay wala pong IELTS. Medyo pahigpit na po kasi ngayon ang New Zealand. Kaya i-grab nyo na po yung opportunity para sa ating mga skilled workers dyan. Kasi sa ngayon, wala pong IELTS para sa ating mga skilled workers. At para po sa mga skilled workers na napasama po dito sa green list, ang plumber at yung electrician po ay napasama po dito sa green list. Pati po yung automotive technician at yung diesel motor mechanic. So sila po ay
nasa eligible work to residence visa po. So medyo okay po naman po yung magiging visa niyo kasi WTR po kayo dito sa New Zealand. Yun nga lang, kailangan niyo po mag-provide ng English exam o yung IELTS para po kayo ay maging qualified na worker dito sa New Zealand. So yun po, sana po ay malinaw po sa inyo yung laman ng video ko na to ngayon. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe o bago lang po sa aking channel, please consider subscribing po para ma-update po kayo lagi sa aking mga latest video. Kasi sa channel ko po ay lagi ko pong pinag-usapan dito yung job opportunities, yung mga job hiring, job opening, at mga job vacancies live dito sa New Zealand. Kaya paki-hit na rin po yung notification bell para every time po na may bago po akong video ay ma-notify po kayo. Zombie apocalypse.